Sa liblib na bahagi ng lalawigan, sa pagitan ng malalawak na bukirin, luntiang kabundukan, at banayad na agos ng ilog na tila bantay sa katahimikan ng kalikasan, naroon ang isang payak ngunit masaganang pamayanan na kilala bilang Barrio Narciso. Hindi ito tanyag sa mga mapa, ni hindi dinarayo ng mga mangangalakal mula sa malalayong bayan, ngunit para sa mga naninirahan doon, ang baryo ang kanilang buong mundo, isang tahanang hitik sa pangarap, hirap at pag-asa. Sa baryong ito naninirahan si Mang Arturo, isang simpleng magsasaka na ang buhay ay inialay sa lupaing minana pa niya sa kanyang mga magulang. Siya ay 52 taong gulang, may balat na pinaitim ng araw, mga kamay na magaspang dahil sa mahabang panahong pag-aararo, at pusong dalisay na hinubog ng kabutihan at pagtitiis. Hindi naging madali ang buhay ni Mang Arturo. Sa kabila ng kanyang sipag, tila mailap sa kanya ang tunay na ginhawa. Ang kanyang maliit na lupain ay sapat lamang upang makaani ng kakarampot na palay. Hindi sapat upang yumaman, ngunit pilit pinagkakasya upang maitawid ang pamilya sa araw-araw. Kasama niya sa kanyang munting kubo ang kanyang asawa na si Aling Rosa, isang mapagmahal at matatag na babae na walang sawang umaalalay sa kanya sa bawat pagsubok. Mayroon silang 3 anak. Si Ben, ang panganay na 17 taong gulang. Si Clara, 15 taong gulang. At si Isko, ang bunsong 10 taong gulang. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising si Mang Arturo upang ihanda ang kanyang lumang araro at kalabaw na si Berto. Habang ang ibang tao'y mahimbing pa sa pagtulog, siya ay tahimik nang naglalakad patungo sa bukid. Tanga ng pag-asang balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay naroon ang malalim na pangamba. Lumipas ang ilang taon na sunod-sunod ang kamalasan sa kanilang pananim. Minsan ay nilamon ng bagyo ang palayan. Minsan na may tinuyo ng matinding init ang lupa. Kung hindi peste, mababang presyo naman ng ani ang sumasalubong sa kanyang pagsisikap. Unti-unting nabaon sa utang ang pamilya kay Don Emilio, ang pinakamayamang may-ari ng lupain sa Karatigbayan. Si Don Emilio ay kilalang mapagmataas ngunit tuso. Marami sa baryo ang may utang sa kanya at karamihan ay nawalan ng lupa nang hindi makabayad. Kaya naman kahit hirap na hirap, pilit iniiwasan ni Mang Arturo ang tuluyang pagbagsak. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang manipis na lugaw na inihain ni Aling Rosa sa kanilang hapag, napabuntong hininga siya. "Pasensya ka na, Arturo," mahinang sabi ni Rosa. "Ito lang ang kaya kong maihanda ngayon." Ngumiti si Mang Arturo kahit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Ayos lang, Rosa. Ang mahalaga'y sama-sama tayo." Tahimik na kumain ang pamilya. Sanay na sila sa kakapusan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi na sila nasasaktan. Pagkatapos kumain, agad nagtungo si Mang Arturo sa kanyang bukirin. Habang naglalakad sa maputik na daan, napansin niya ang tila kakaibang katahimikan ng umaga. Ang hangin ay malamig at ang hamog sa damoy tila kumikislap ng higit sa karaniwan. Pagdating sa bukid, hinaplos niya ang leeg ni Berto. "Kaibigan," bulong niya, "isang araw pa ng laban." Sinimulan niya ang pag-aararo sa tuyot na bahagi ng lupaing matagal nang hindi nagbibigay ng magandang ani.
Mabigat ang bawat hakbang ng kalabaw at ramdam ni Mang Arturo ang tigas ng lupa. Lumipas ang ilang oras. Pawis na siya nang biglang may kakaibang tunog siyang narinig. Klang! Napahinto siya. Hindi iyon karaniwang tunog ng araro sa bato. Muli niyang itinulak ang araro. Klang! Mas malinaw. Napakunot noo si Mang Arturo. Sa buong buhay niya sa pagsasaka, kabisado niya ang bawat tunog ng lupa, bato, ugat, at bakal. Ngunit ang tunog na iyon ay kakaiba, tila matigas, ngunit may lalim. Lumuhod siya at nagsimulang hukayin ang bahagi ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Noong unay putik lamang. Ngunit habang lumalalim, may nasilayan siyang makinang na bagay. Ano ito? Pinunasan niya ang bagay at sa pagsikat ng araw ay tumama rito ang liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ginto. Isang bahagi ng gintong metal ang nakabaon sa lupa. Dali-dali siyang naghukay pa hanggang tuluyan niyang nahugot ang isang buong araro. Isang napakagandang araro na yari sa purong ginto. May masalimuot na ukit ng mga halamang tila buhay. At may hawakang kumikislap na para bang hindi tinablan ng panahon. Hindi makapaniwala si Mang Arturo. Diyos ko! Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lamang ito basta dekorasyon. Isa itong tunay na araro, matibay, mabigat, at napakaganda. Napaupo siya sa lupa, litong-lito. Paano nagkaroon ng gintong araro sa ilalim ng kanyang bukid? Sino ang nagbaon nito? At bakit ngayon lang ito natagpuan? Habang hawak niya ang mahiwagang kagamitan, napansin niya ang isang ukit sa hawakan. Sa pusong tapat, ang biyaya ay aaning ganap. Paulit-ulit niya itong binasa. Hindi man siya nakapag-aral ng mataas, sapat ang kanyang kaalaman upang maunawaan ang mensahe. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa isang iglap, tila naging mas magaan ang paligid. Nagulat si Mang Arturo nang mapansing ang tuyot na bahagi ng kanyang bukid. Ang lupang halos patay na sa tagtuyot ay tila unti-unting lumalambot. Parang may himalang nangyayari. Dahan-dahan niyang sinubukang gamitin ang gintong araro. Sa unang hatak pa lamang, madaling nabiyak ang lupa na tila baputik na bagong dilig. Hindi ito tulad ng dati niyang araro na hirap sa matigas na lupa. Mabilis, magaan, at higit sa lahat, sa bawat guhit ng araro sa lupa, tila mas nagiging matingkad ang kulay ng bukirin. Buong maghapon siyang nag-araro at hindi niya namalayang natapos niya ang trabahong karaniwang inaabot ng 3 araw. Pagod ngunit nagtataka, umuwi siya dala ang gintong araro, maingat na binalot sa lumang sako. Pagdating sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ni Aling Rosa. Arturo, bakit parang iba ang itsura mo? Tahimik niyang inilapag ang sako. Ayaw kong mabigla ka. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Napatakip ng bibig si Rosa. Santa Maria. Tinawag nila ang mga bata. Lahat ay namangha. Tataya, atin na po ba yan? Tanong ni Isko. Hindi agad nakasagot si Mang Arturo. Hindi ko alam anak, pero nakita ko ito sa bukid. Buong gabi nilang pinagmasdan ang gintong araro sa ilalim ng ilaw ng gasera. Naghalo ang tuwa at takot sa kanilang puso. Baka hanapin ito ng may-ari,
sabi ni Clara. O baka sumpa iyan, bulong ni Ben. Ngunit umiling si Mang Arturo. Hindi ko alam kung ano ito, pero pakiramdam ko may dahilan kung bakit ito napunta sa atin. Napagdesisyunan nilang ilihim muna ang natuklasan. Kinabukasan, muling ginamit ni Mang Arturo ang gintong araro. At dito nagsimula ang unang tunay na himala. Sa loob lamang ng ilang araw, ang dati tuyot at halos patay na lupa ay naging luntian. Ang mga binhing halos wala na sanang pag-asa ay nagsimulang sumibol ng mas mabilis kaysa karaniwan. Lumipas ang mga linggo at ang kanyang palayan ay naging pinakamaganda sa buong Baryo Narceso. Habang ang ibang bukid ay katamtaman lamang ang tubo, ang kay Mang Arturo ay halos doble ang taas, mas luntian at mas matibay. Hindi ito nakaligtas sa mata ng mga taga-baryo. Anong pataba gamit mo, Arturo? May bago ka bang binhi? May mahika ba dyan? Ngumingiti lamang siya. Sipag lang at dasal. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng sagot, may lihim na unti-unting magiging dahilan ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. Dumating ang anihan, at dito lubos na namangha ang lahat. Ang ani ni Mang Arturo ay 3 ulit na mas marami kaysa dati. Ang dating hirap na pamilya ay nagkaroon ng sapat na bigas, sobrang maibebenta, at unang pagkakataong nakabayad sa bahagi ng kanilang utang. Nabalitaan ito ni Don Emilio. At mula sa kanyang malaking balkonahe, habang pinagmamasdan ang kariton ng ani ni Mang Arturo, kumunot ang kanyang noo. Hindi maaari. Sa unang pagkakataon, may isang magsasakang tila umaahon mula sa kanyang pagkakakulong sa utang. At para kay Don Emilio, ang pag-asenso ng isang tulad ni Mang Arturo ay hindi simpleng tagumpay. Isa itong banta. Samantala, sa kubo ng pamilya, masayang nagsasalo-salo ang mag-anak sa unang pagkakataong may sapat na pagkain sa hapag. Ngunit habang masaya sila, tahimik na nakatanaw si Mang Arturo sa gintong araro. Alam niyang hindi ito ordinaryong biyaya. At sa kanyang puso, may pakiramdam siyang ang pagkatagpo niya rito ay simula pa lamang ng mas malaki, mas mahiwaga, at mas mapanganib na tadhanang naghihintay sa kanya. Mula nang dumating sa buhay ni Mang Arturo ang mahiwagang gintong araro, tila unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Ang dating kubong salat sa pagkain ay napuno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng paghihirap, ang kanilang hapag ay nagkaroon ng sapat na bigas, gulay, at maging kaunting isda tuwing anihan. Ngunit kasabay ng pagdating ng kasaganaan ay ang pagsibol ng mga tanong. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong napapansin ng buong Baryo Narceso ang pambihirang pagbabago sa bukirin ni Mang Arturo. Ang kanyang mga palay ay mas ginintuang kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga gulay ay mas malalaki, mas sariwa, at tila hindi tinatablan ng peste. Maging ang kanyang lupang dating tigang ay naging pinakamayabong sa buong lugar. Hindi nagtagal, naging sentro siya ng usapan sa baryo. Sa tindahan ni Aling Sela, kung saan karaniwang nagtitipon ang mga kapitbahay upang magkape at magbalita, halos araw-araw ay si Mang Arturo ang paksa. Hindi pangkaraniwan yon, sabi ni Mang Cardo habang humihigop ng kapeng barako. Noong nakaraang taon,
Halos wala siyang maani. Tapos ngayon, parang pinagpala ng langit. O baka naman may natuklasang pataba, sagot ni Aling Pacing. Hindi naman pwedeng bigla na lang ganoon. Ngunit may ilan ding bumubulong ng mas mabibigat na hinala. Baka may engkanto sa lupa nila. Baka may kayamanang nahukay. Baka may sumpang kapalit. Sa baryong hitik sa matatandang paniniwala, mabilis kumalat ang mga kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tikom ang bibig ni Mang Arturo. Hindi dahil nais niyang maging sakim, kundi dahil siya mismo ay hindi paganap na nakauunawa sa kapangyarihang hawak niya. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, lihim niyang dinadala ang gintong araro sa bukid. Binabalot niya ito sa makapal na tela upang walang makakita. Tanging si Aling Rosa lamang ang nakaalam kung saan niya ito itinatago, sa ilalim ng sahig ng kanilang kubo, sa isang lihim na bahagi na ginawa mismo ni Ben. Hanggang kailan natin ito ililihim? Tanong ni Rosa isang gabi habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na pinupunasan ang gintong araro. Hanggat hindi natin alam kung bakit ito napunta sa atin, sagot ni Mang Arturo. Ang biyayang hindi nauunawaan ay maaaring maging panganib. Napayuko si Rosa. Alam niyang tama ang asawa, sapagkat sa bawat paggamit ni Mang Arturo sa araro, may mga bagay silang napapansin na lalong nagpapalalim sa hiwaga nito. Hindi lamang nito pinayayabong ang lupa. Parang may kakaiba rin itong kakayahang magpanumbalik. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Mang Arturo, napansin niyang ang isang tuyot na bahagi ng kanilang bukid na ilang taon nang hindi tinutubuan ay biglang nagkaroon ng maliliit na damo matapos lamang daanan ng gintong araro. Sa isa namang pagkakataon, ang dati may sakit na kalabaw nilang si Berto na halos hindi makatayo dahil sa katandaan ay tila lumakas matapos mapadaan malapit sa araro. At higit sa lahat, si Mang Arturo mismo ay nakadama ng kakaibang sigla. Ang dating madaling mapagod niyang katawan ay tila lumalakas sa bawat araw. Parang bumabata kayata, biro ni Aling Rosa minsan. Ngumiti lamang siya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may higit pa sa ordinaryong swerte ang nangyayari. Isang gabi, hindi siya dalawin ng antok. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Tahimik siyang lumabas ng kubo at naupo sa ilalim ng punong mangga malapit sa kanilang bakuran. Maliwanag ang buwan at ang buong baryo ay nababalot ng katahimikan. Dinala niya ang gintong araro. Habang pinagmamasdan niya ang mga ukit nito, muli niyang nabasa ang mahiwagang mga salita. Sa pusong tapat, ang biyaya'y aaning ganap. Ngunit sa pagkakataong iyon, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may panibagong ukit na lumitaw. Mga simbolong hindi niya napansin noon. Mga guhit na parang sinaunang sulat. Biglang uminit ang hawakan ng araro. Napabitaw si Mang Arturo. At sa kanyang pagkagulat, isang tinig, mahina ngunit malinaw, ang tila umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang ginto ay hindi para sa kasakiman, kundi sa kabutihan. Napatayo siya. Sino yan? Ngunit hangin lamang ang sumagot. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba iyon, pagod o tunay na hiwaga. Kinabukasan, nagtungo siya sa pinakamatandang tao sa baryo, si Lola Sebia.
Si Lola Sebia ay halos 70 taong gulang na, kilala bilang tagapag-ingat ng matatandang kwento, alamat, at lihim ng Baryo Narceso. Marami ang nagsasabing alam niya ang kasaysayang nakalimutan na ng panahon. Pagdating ni Mang Arturo sa kanyang kubo, sinalubong siya ng matanda na tila ba inaasahan na siya. "Dumating ka rin," sabi nito. Nanlamig si Mang Arturo. "Pipo?" Umupo si Lola Sebia at dahan-dahang nagsalin ng salabat. "May nakita kang hindi pangkaraniwan sa iyong bukid." Hindi iyon tanong, isa iyong katiyakan. Napatitig si Mang Arturo. "Paano ninyo nalaman?" Napangiti ang matanda, bakas ang lalim ng kanyang mga taon. "Dahil matagal ko nang hinihintay ang araw na may makatagpo sa araro ng ani." Natigilan si Mang Arturo. "Araro ng ani?" Tumango si Lola Sebia at doon niya ikinuwento ang isang sinaunang alamat. Noong unang panahon, bago pa man naging baryo ang Narceso, isa raw itong lupang pinamamahalaan ng isang mabuting pinuno na si Datu Balisong. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang lupa ay laging masagana. Walang nagugutom. Walang sakim. Ayon sa alamat, taglay ng Datu ang isang gintong araro na regalo umano ng Bathala bilang gantimpala sa kanyang kabutihan at katapatan sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit may babala. Mananatili lamang ang biyaya habang ang may hawak nito ay may pusong tapat at hindi nagpapadala sa kasakiman. Nang dumating ang mga mananakop at ganid na pinuno, nagtangka silang nakawin ang gintong araro upang kamkamin ang kayamanan ng lupain. Kaya bago tuluyang mawala ang kabutihan sa lugar, itinago raw ng Datu ang araro sa ilalim ng lupa, sa paniniwalang muling lilitaw ito kapag natagpuan ng isang taong karapat-dapat. Marami ang naghahanap, sabi ni Lola Sebia. Ngunit hindi ginto ang nagpapakita sa sakim, sarili lamang nilang kasakiman. Napalunok si Mang Arturo. Ibig sabihin, ako. Hindi ka pinili dahil mahirap ka, putol ng matanda. Pinili ka dahil marunong kang magtiis nang hindi nawawala ang dangal. Nabigat ang dibdib ni Mang Arturo. Pero bakit ako? Dahil ang tunay na biyaya, sabi ni Lola Sebia, ay hindi ibinibigay sa gustong yumaman, kundi sa handang magbahagi. Umuwi si Mang Arturo na mabigat ngunit maliwanag ang isip. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang hindi lamang pala ito tungkol sa kanyang pamilya. May mas malaki siyang tungkulin. Ngunit hindi niya alam kung paano iyon sisimulan. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio, lumalalim ang kanyang hinala. Ipinatawag niya si Simon, ang kanyang mapagkakatiwalaang katiwala. Gusto kong malaman mo kung anong sikreto ni Arturo, malamig niyang utos. Hindi normal ang pagyaman ng isang tulad niya. Opo, Don Emilio. At kahit anong halaga, alamin mo. Sa mga sumunod na araw, lihim na pinagmamasdan ni Simon ang bukid ni Mang Arturo. At isang madaling araw, sa likod ng makapal na puno ng acacia, nasilayan niya ang gintong liwanag mula sa bukid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Aba, bagaman hindi niya nakita ng malinaw, sapat na ang kanyang nasaksihan upang dalhin ang balita sa kanyang amo. Don Emilio, hingal niyang sabi, may kakaiba po talaga, may kumikinang nagamit si Mang Arturo. Unti-unting ngumiti si Don Emilio.
Hindi iyon ngiti ng paghanga. Ngiti iyon ng pagnanasa. Kung may ginto siya, bulong nito, dapat mapasakin iyon. At habang mas lalong yumayabong ang buhay ni Mang Arturo, hindi niya namalayang ang himalang natagpuan niya ay hindi lamang nagdala ng pag-asa, kundi nagising din nito ang kasakiman ng mga matang matagal nang naghihintay ng pagkakataong manlamang. Mabilis kumalat sa buong baryo Narceso ang balitang patuloy ang pag-unlad ng buhay ni Mang Arturo. Ang dating kubong halos sumuko na sa gutom ay unti-unting napapalitan ng maayos na dingding, mas matibay na bubong at masaganang imbakan ng palay. Hindi man marangya, kitang-kita ng lahat ang malaking pagbabago. Ngunit sa bawat pag-angat ng isa, may mga matang hindi natutuwa. May mga pusong humahanga at may mga pusong naiinggit. Sa umaga, habang masiglang nagtutulungan ang pamilya ni Mang Arturo sa bukid, kapansin-pansin ang mga matang sumusulyap mula sa malayo. May ilang kapitbahay na tapat ang tuwa, ngunit mayroon ding lihim na nagbibilang ng kanyang ani, nagmamasid sa kanyang kilos, at nagtataka kung paanong ang isang karaniwang magsasaka ay tila biglang hinaplos ng tadhana. Hindi nalingid kay Mang Arturo ang mga bulong-bulungan, ngunit pinili niyang manatiling mapagkumbaba. Sa halip na magyabang, nagsimula siyang tumulong. Nang malaman niyang si Aling Sioning, isang byuda sa kabilang dulo ng baryo, ay walang maipambili ng binhi, palihim siyang nagbigay ng ilang sako ng palay. Nang masira ang bubong ni Mang Tibo dahil sa malakas na ulan, tumulong siya sa pagkukumpuni. Nang magkasakit ang anak ni Aling Nena, nag-abot siya ng kaunting pera para sa gamot. Unti-unting nakita ng ilan na hindi siya nagbago sa kabila ng pag-asenso. Ngunit habang lalo siyang gumagawa ng kabutihan, mas lalong lumalalim ang pagnanasa ni Don Emilio. Sa kanyang malaking bahay na napapalibutan ng bakal na bakod, hindi mapakali ang mayamang Panginoong may lupa. Nakaupo siya sa kanyang matigas na Nara chair habang iniikot ang baso ng mamahaling alak. Hindi sapat ang pagiging masipag para yumaman ng ganoon, malamig niyang sabi. Sa kanyang harapan ay nakayuko si Simon. May kakaiba po talaga, Don Emilio. Nakita ko po mismo, may liwanag sa bukid niya bago sumikat ang araw. Liwanag? Opo, parang ginto. Tahimik si Don Emilio. Ngunit sa loob-loob niya, tila may apoy na nag-aalab. Buong buhay niya, sanay siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lugar. Ang bawat ektarya ng lupa, bawat utang, bawat ani ng mga magsasaka, lahat ay dumaraan sa kanyang impluwensya. At ngayon, may isang simpleng magsasaka na maaaring may hawak na kayamanang hindi niya kontrolado. Hindi niya iyon matatanggap. Patuloy mo siyang bantayan, utos niya. Alamin mo kung saan niya itinatago. Opo. Lumipas ang mga araw. Lalong naging maingat si Mang Arturo sa gintong araro. Matapos ang kanyang pag-uusap kay Lola Sebia, mas malinaw niyang naunawaan na hindi lamang ito kasangkapan. Isa itong pagsubok. Kaya sa bawat paggamit niya rito, lagi niyang inuuna ang pangangailangan kaysa luho. Ngunit hindi maiiwasan ng tao ang tukso. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa kanilang hapag, nagsalita si Ben. Tatay, ano yon? Kung talagang mahiwaga ang araro, pwede po ba nating palakihin pa ang bukid natin? Napatingin si Clara.
Oo nga po, baka pwede tayong bumili ng mas maraming lupa. Tahimik si Aling Rosa. Hindi dahil gusto niyang pigilan ang mga anak, kundi dahil alam niyang iyon din ang tanong na minsan nang sumagi sa kanyang isip. Napabuntong hininga si Mang Arturo. Naiintindihan ko kayo, mahinahon niyang sabi. Pero tandaan ninyo, hindi natin alam kung hanggang saan ang biyayang ito. Pero giit ni Ben, hindi ba pwedeng gamitin natin para tuluyan na tayong yumaman? Tumahimik ang buong hapag. Hindi galit ang naramdaman ni Mang Arturo, kundi takot. Dahil narinig niya sa sariling anak ang unang hibla ng kasakiman. Ben, mahinahon ngunit matatag niyang sabi, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng lupa. Kapag hinayaan nating manaig ang sobra-sobrang pagnanasa, baka mawala lahat. Hindi na kumibo ang binata, ngunit ang kanyang mga matay puno ng pangarap na higit pa sa simpleng buhay. Nang gabing iyon, muling inilabas ni Mang Arturo ang gintong araro. Sa ilalim ng buwan, tila muli itong kuminang. At gaya ng dati, narinig niya ang mahinang tinig. Ang pusong sakim ay aaning abo. Nanlamig siya. Hindi na niya maikakailang may sariling kapangyarihan ang araro. At tila binabantayan nito hindi lamang ang kanyang kilos, kundi maging ang laman ng kanyang puso. Kinabukasan, dumating si Don Emilio sa kanilang bukid. Isang bagay na bihirang mangyari. Kasama ang dalawa niyang tauhan, sakay ng karwaheng makintab, huminto siya sa tapat ni Mang Arturo na nooy naglilinis ng ani. Arturo, malakas niyang bati, may pilit ng ngiti. Nagulat ang magsasaka ngunit agad yumuko bilang paggalang. Don Emilio, balita ko'y napakaganda ng ani mo. Pinagpala lang po. Ngumiti si Don Emilio, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Alam mo, interesado akong bilhin ang lupa mo. Natigilan si Mang Arturo. Po, babayaran kita ng 10 beses sa halaga nito. Nanlaki ang mata ni Rosa na nasa di kalayuan. Hindi iyon maliit na halaga. Sa totoo lang, sapat iyon upang mamuhay silang komportable habang buhay. Ngunit naalala ni Mang Arturo ang bilin ni Lola Sebia at ang misteryosong tinig. Pasensya na po, Don Emilio, maingat niyang sagot. Hindi po'y pinagbibili ang lupang ito. Nawala ang ngiti ng mayaman. Mag-isip kang mabuti. Hindi araw-araw may ganitong pagkakataon. Opo, pero dito po nakaugat ang buhay namin. Tahimik na tumitig si Don Emilio. Sa unang pagkakataon, may tumanggi sa kanyang alok. At para sa isang lalaking sanay masunod, isa iyong matinding insulto. Kung ganon, malamig niyang sabi, sana'y mapanatili mo ang swerte mo. Umalis siya, ngunit bakas sa kanyang mukha ang lumalalim na galit. Nang gabing iyon, ipinatawag niya ang isang taong matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Si Ka Fidel. Isang tusong manghuhula at albularyong kilala sa paggamit ng karunungan hindi lamang sa paggagamot, kundi maging sa mas madidilim na paraan. Maraming kwento tungkol sa kanya, mga aning nasira, mga pamilyang nag-away, mga negosyong bumagsak, lahat umano'y may bakas ng kanyang pakikialam. Pagpasok ni Ka Fidel sa mansyon, tila bumigat ang paligid. May nais po kayong ipagawa? Paos niyang tanong. Nakasandal si Don Emilio.
Gusto kong malaman kung anong lihim ni Mang Arturo. Ngumisi ang matanda. May kapalit. Hindi problema ang bayad. Umupo si Ka Fidel, isinara ang kanyang mga mata at inilapag ang mga butong dala niya sa mesa. Tahimik ang silid. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagdilim ang kanyang mukha. Hindi ordinaryong bagay ang nasa kanya. Ano ito? Isang biyayang sinauna. Napakunot noo si Don Emilio. Paano ko makukuha? Unti-unting tumingin si Ka Fidel sa kanya. Hindi pwedeng nakawin ng basta kamay lamang, maliban kung mabahiran ng pagdududa ang may-ari. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag pumasok ang kasakiman sa puso ni Mang Arturo, hihina ang biyaya. Nanahimik si Don Emilio at saka siya ngumiti. Isang mapanganib na ngiti. Kung hindi niya man maagaw agad ang gintong araro, sisiguraduhin niyang masisira muna ang pusong karapat-dapat dito. Samantala, sa tahanan ni Mang Arturo, hindi nila alam na unti-unti nang lumalapit ang mas malaking unos. Sapagkat ang tunay na laban ay hindi lamang pala tungkol sa pagprotekta sa gintong araro, kundi sa pag-iingat sa sariling puso laban sa binhing tahimik na itinatanim ng kasakiman. Sa paglipas ng mga linggo, lalong sumigla ang Baryo Narceso dahil sa masaganang ani ni Mang Arturo. Maraming magsasaka ang nagsimulang magkaroon ng pag-asa. Ang iba'y humihingi ng payo, ang ilan na may natutong maniwala na maaaring magbago ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. At dahil likas na mabuti ang kanyang puso, hindi ipinagkait ni Mang Arturo ang kanyang kaalaman. Tinuruan niya ang mga kapitbahay kung paano mas mapangangalagaan ang lupa, kung kailan pinakamahusay magtanim, at kung paano iwasan ang sobrang pag-utang. Hindi niya ibinunyag ang lihim ng gintong araro, ngunit ibinahagi niya ang lahat ng kaya niyang ituro bilang isang magsasaka. Unti-unting nagkaroon ng pagkakaisa ang ilang pamilya sa baryo. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Don Emilio. Habang dumarami ang natutong tumayo sa sariling paa, kumukonti ang mga lumuluhod sa kanyang pautang. At para sa isang taong nasanay sa kapangyarihan, ang pagbangon ng mahihirap ay banta sa kanyang paghahari. Kaya sinimulan niya ang mas tusong hakbang. Isang araw, ipinakalat sa baryo ang balitang may mga magnanakaw raw na gumagala sa karatig lugar. May mga nawawalang manok, kambing at kagamitan sa bukid. Walang makapagpatunay kung totoo, ngunit sapat iyon upang maghasik ng takot. Kasabay nito, lihim na pinaigting ni Don Emilio ang pagbubulong-bulong laban kay Mang Arturo. Napansin niyo ba? Bigla siyang yumaman. Baka hindi lang simpleng swerte. Baka may itinatago. Baka may masamang kapalit. Unti-unting nagkaroon ng alinlangan ang ilang taga-baryo. Hindi lahat, ngunit sapat upang magkaroon ng lamat sa tiwala. Si Aling Sela, na dati humahanga, ay nagsimulang magtanong, "Arturo, totoo bang may nahukay ka raw?" Ngumiti lamang si Mang Arturo. "Wala naman, Aling Sela, nagkataon lang siguro." Ngunit habang dumarami ang tanong, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil nauunawaan niyang ang lihim ay maaaring maging dahilan ng pagkakahati-hati. Isang gabi, muling bumisita si Lola Sebia.
Bihira itong lumabas ng kanyang kubo, kaya't ikinagulat ng pamilya ang kanyang pagdating. "May paparating," sabi ng matanda habang nakatanaw sa malayong bukirin. "Ano po iyon?" tanong ni Rosa. "Kapag ang liwanag ay masyadong nagniningning," sagot niya, "mas madaling makita ng dilim." Hindi agad naunawaan ni Mang Arturo, ngunit dama niya ang babala. "At tandaan mo," dagdag ni Lola Sebia habang nakatingin mismo sa kanya, "hindi lahat ng laban ay dinadaan sa lakas. Ang iba, sa tukso." Kinabukasan, tila nagsimulang magkatotoo ang babala. Dumating sa kanilang bahay si Simon, ang katiwala ni Don Emilio, dala ang isang kasunduan. "Mang Arturo," magalang ngunit tuso niyang sabi, "pinapapunta ka ni Don Emilio sa mansyon. May bago siyang alok." Ayaw sana ni Mang Arturo, ngunit bilang paggalang, nagtungo siya. Sa mansyon, sinalubong siya ni Don Emilio ng may pambihirang kabaitan. "Arturo," sabi nito, "napag-isip-isip ko, magaling kang magsasaka. Maraming salamat po. Kaya gusto kitang gawing katiwala ng kalahati ng aking lupain." Natigilan si Mang Arturo. "Po? Mas malaking bahay, mas malaking kita. Hindi ka na maghihirap kailanman. Isang alok na kay hirap tanggihan. Hindi lamang para sa kanya, para rin sa kanyang pamilya. Ngunit may kapalit. Kailangan," dugtong ni Don Emilio, "iwan mo ang sarili mong bukid at sa akin ka na lamang maglingkod." Tahimik si Mang Arturo. Sa unang tingin, tila biyaya. Ngunit sa kanyang puso, may kung anong bumigat. Naalala niya ang lupang minanapa sa kanyang ama. Ang lupang pinagtagusan ng pawis ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang gintong araro. "Pasensya na po," maingat niyang sabi. "Mas gusto ko pong manatili sa sarili kong lupa." Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Don Emilio. Nawala ang pagkukunwaring kabaitan. 2 beses nakitang inalok, malamig nitong sabi, "2 beses mo akong tinanggihan. Wala po akong intensyong bastusin kayo, pero binabastos mo ako." Biglang tumahimik ang silid. "Mag-ingat ka, Arturo," bulong ni Don Emilio. "Hindi lahat ng umaangat nananatiling nakatayo." Pag-uwi ni Mang Arturo, dama niyang may masamang mangyayari. At hindi siya nagkamali. Makalipas lamang ang 2 gabi, isang kaguluhan ang yumanig sa kanilang tahanan. May mga yabag sa labas. Tahol ng tahol ang aso. Paglabas ni Ben, may nakita siyang aninong mabilis na tumakbo palayo sa likod ng bahay. "Tataya." Dali-daling sinindihan ni Mang Arturo ang lampara at sinuri ang ilalim ng sahig. Nanlamig siya. Wala na ang gintong araro. Nawalan ng kulay si Rosa. Hala! Parang gumuho ang mundo ni Mang Arturo. Hindi dahil sa halaga ng ginto, kundi dahil sa pakiramdam na nabigo siyang protektahan ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Buong gabi nilang hinanap. Hanggang sa kinaumagahan, sa gilid ng ilog malapit sa lumang balete, natagpuan ni Isko ang isang piraso ng telang pambalot. At doon, nakahandusay si Simon, walang malay, nanginginig. Nang magising ito, halos hindi makapagsalita. May anino.
Anong nangyari? Sigaw ni Don Emilio na agad dumating. Hindi ko nakuha. Lalong naguluhan ang lahat. Ayon kay Simon, nang makuha niya raw ang gintong araro mula sa bahay ni Mang Arturo sa utos ni Don Emilio, bigla raw lumamig ang paligid sa gubat. May liwanag, may mga bulong, at may tila aninong nagbantay sa araro. Binitiwan ko. Hindi niya maalala kung paano siya nawalan ng malay. Nang hanapin nila ang araro, wala rin ito. Naglaho. Umuwi si Mang Arturo na wasak ang loob. Ngunit pagsapit ng gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa kanilang bukid, napansin niya ang isang gintong sinag sa gitna ng palayan. Dahan-dahan siyang lumapit. At naroon ang gintong araro, malinis, nagniningning, at tila walang nangyari. Parang kusa itong bumalik. Napaluhod si Mang Arturo. Hindi sa takot, kundi sa lalim ng hiwagang hindi niya kayang ipaliwanag. Muli niyang narinig ang tinig. Ang biyayang tapat ay hindi maaangkin ng sakim. Napaluha siya. Ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi lamang siya tagapagmay-ari. Siya ay tagapagbantay. Ngunit kasabay ng kumpirmasyong iyon ay mas malinaw ding lumitaw ang panganib. Dahil sa mansyon ni Don Emilio, matapos marinig ang nangyari kay Simon, hindi natakot ang mayamang lalaki. Sa halip, mas lalo siyang nahumaling. Kung hindi madadaan sa nakaw, bulong niya habang mahigpit ang hawak sa kanyang baston, sisiguraduhin kung kusa niya itong isusuko. At sa unang pagkakataon, ang laban ni Mang Arturo ay hindi na lamang laban para sa kanyang pamilya, kundi isang digmaan laban sa aninong handang sirain ang kanyang pangalan, kanyang puso, at ang biyayang nakatadhana para sa kabutihan. Mula nang mabigo ang tangkang pagnanakaw sa gintong araro, hindi na naging payapa ang Baryo Narceso. Bagaman walang tuwirang umamin, unti-unting kumalat ang balitang may kababalaghan sa bukid ni Mang Arturo. Ang ilan ay namangha. Ang iba na may lalong natakot. Sa baryong matagal nang nabubuhay sa pagitan ng pananampalataya at pamahiin, mabilis na lumawak ang mga kwentong hindi sigurado kung katotohanan o bunga lamang ng takot. May nagsasabing may diwata raw na nagbabantay sa kanyang lupa. May ilan namang bumubulong na baka nakipagkasundo siya sa mga espiritu kapalit ng kayamanan. At may mas mabibigat pang paratang na baka ang kanyang pag-asenso ay may kasamang sumpa na balang araw ay damay ang buong baryo. Hindi alam ng karamihan na ang mga bulong-bulungan ay maingat na pinapalakas ni Don Emilio. Hindi niya kayang kunin ang gintong araro sa dahas. Kaya pinili niyang wasakin si Mang Arturo sa paraan na mas mabisa, sa paninira. Sa tulong ni Ka-Fidel, nagsimula ang mastusong paglalaro. Tuwing gabi, may mga naririnig na kakaibang alingaw-ngaw malapit sa bukid ni Mang Arturo, mahihinang iyak, bulong, at tila yabag sa tuyong damo. Minsan na may mga hayop na natatagpo ang patay sa gilid ng daan, bagay na agad iniuugnay ng ilan sa hiwaga ng kanyang lupa. Hindi alam ng mga tao na ang ilan sa mga ito'y sadyang pakana lamang. At dahil likas na madaling matangay ang takot, unti-unting nagkaroon ng lamat ang tingin ng ilan kay Mang Arturo. Isang umaga sa palengke, napansin ni Clara na may mga batang iniiwasan siya.
Anak daw siya ng may sumpang magsasaka. Parang sibat iyong tumusok sa kanyang dibdib. Umuwi siyang luhaan. "Nanay," hikbi niya, "masama po ba tayo?" Mahigpit siyang niyakap ni Aling Rosa. "Hindi anak, hindi nasusukat ng sabi ng tao ang laman ng puso." Ngunit kahit si Rosa nasasaktan. Dahil habang sinusubok nilang mamuhay ng marangal, may mga matang handang baluktutin ang katotohanan. Maging si Ben ay nagsimulang makaranas ng galit. Isang araw, habang nasa tindahan siya, narinig niyang nagsalita si Tano, anak ng katiwala ni Don Emilio. Hindi naman talaga sipag yan. Baka demonyo ang tumutulong. Hindi nakapagpigil si Ben. Sinugod niya ito. Nagkasuntukan ang dalawa sa gitna ng baryo. Pag-uwi, sugatan si Ben at galit na galit. "Bakit tayo nananahimik?" sigaw niya. "Hinahayaan na lang ba nating yurakan tayo?" Tahimik si Mang Arturo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kahinaan. Ito'y bigat ng pagpipigil. "Anak," sabi niya, "ang galit ay apoy. Kapag hinayaan mo, pati ikaw masusunog. Pero tay, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sigaw." Hindi man lubos na kumbinsido, natahimik si Ben. Samantala, si Don Emilio ay lalo pang naging tuso. Nagdaos siya ng isang malaking pagtitipon sa baryo, kunwari para sa kabutihan ng komunidad. Nagpakain siya, namigay ng kaunting tulong, at doon nagsimulang maghasik ng mas banayad, ngunit mapanganib na lason. "Dapat tayong magkaisa," sabi niya sa harap ng mga tao. "Lalo na kung may mga bagay na hindi natin nauunawaan." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ng isang matanda. Nagkunwari siyang nag-aalinlangan. "Ayokong manghusga, pero may mga biyayang hindi galing sa Diyos." Tahimik ang mga tao. At sapat na iyon. Hindi man niya pinangalanan si Mang Arturo, malinaw kung sino ang pinatatamaan. Mula noon, may ilang pamilyang tumigil sa pakikisalamuha sa kanila. May ilan ding natakot bumili ng ani ni Mang Arturo. Unti-unting naapektuhan hindi lamang ang kanilang dangal, kundi maging ang kanilang kabuhayan. Isang gabi, habang mabigat ang damdamin ng pamilya, muling dumating si Lola Sebia. Ang pinakamapanganib na sumpa, sabi niya habang nakaupo sa kanilang hapag, ay hindi kulam, kundi kasinungalingang pinaniniwalaan ng marami. "Ano po ang gagawin namin?" tanong ni Rosa. Tumingin ang matanda kay Mang Arturo. "Patunayan mong ang biyaya ay hindi para lamang sa sarili." Hindi agad nakaimik si Mang Arturo. Ngunit sa kanyang puso, may nabuo. Kinabukasan, gumawa siya ng bagay na ikinagulat ng lahat. Binuksan niya ang bahagi ng kanyang ani para sa mga pinakamahihirap sa baryo, lalo na sa mga walang binhi para sa susunod na taniman. Walang kapalit, walang interes, walang kondisyon. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Mang Cardo. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala," sagot niya. Hindi lahat ay naniwala agad. Ngunit ang mga pamilyang natulungan niya ay nagsimulang magsalita. Kung masama siyang tao, bakit siya tumutulong? Kung sumpa ang dala niya, bakit kabutihan ang bunga? Unti-unting nagbago ang ihip ng usapan. Hindi mabilis, ngunit sapat upang magkaroon ng pagdududa sa mga paratang. Ito ang kinatakot ni Don Emilio.
kaya't pinili niya ang mas matinding hakbang. Sa tulong ni Ka Fidel, isang ritual ang inihanda sa lumang bahagi ng gubat, isang gawaing hindi para magnakaw, kundi para pahinain ang loob ni Mang Arturo. Sa gabing kabilugan ng buwan, habang mahimbing ang baryo, nagsimula ang kakaibang unos. Biglang lumakas ang hangin. Kumidlat ng walang ulan. At sa bukid ni Mang Arturo, tila may itim na usok na gumapang sa lupa. Nagising si Mang Arturo sa malamig na pakiramdam. Paglabas niya, nakita niyang ang ilang bahagi ng kanyang pananim, ang dati luntian, ay unti-unting naninilaw. Parang may sakit na mabilis kumakalat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Dali-dali niyang kinuha ang gintong araro. Ngunit sa unang pagkakataon, mabigat ito. Sobrang bigat. Parang may pumipigil. At muli niyang narinig ang tinig. Ang lakas ng liwanag ay humihina kapag ang puso'y nababalot ng takot. Napapikit si Mang Arturo. Naunawaan niya, hindi lamang lupa ang inaatake, pati ang kanyang loob. Lumuhod siya sa gitna ng bukid. Sa halip na magpadala sa sindak, ipinatong niya ang kamay sa lupa. At kung tunay itong biyaya, bulong niya, gagamitin ko hindi para sa yaman, kundi para protektahan ang kabutihan. Sa sandaling iyon, muling uminit ang gintong araro. Lumiwanag ito. At sa bawat guhit niya sa lupa, ang naninilaw na bahagi ay tila unti-unting nabubuhay. Hindi agad, ngunit dahan-dahan, parang nililinis ang dilim. Sa malayo, sa gitna ng kagubatan, biglang napaatras si Ka Fidel. Hindi maaari. Naramdaman niyang may mas malakas na puwersang sumasalungat. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng pangamba. Samantala, si Don Emilio ay hindi pa rin sumusuko. Ngunit nagsisimula na niyang maunawaan na ang kalaban niya ay hindi lamang isang mahirap na magsasaka, kundi isang pusong habang lalo niyang sinusubukang sirain. Mas lalo namang pinagtitibay ng kabutihan. At sa gitna ng apoy ng paninira, isang mas malaking katotohanan ang dahan-dahang umuusbong, na ang gintong araro ay hindi lamang nagbibigay ng ani. Ito'y sumusukat din kung sino ang tunay na karapat-dapat sa biyaya. Matapos ang gabing muntik ng lamunin ng dilim ang kanyang bukirin, higit na naging malinaw kay Mang Arturo na ang laban niya ay hindi na lamang laban sa kahirapan, paninira o kasakiman ng iba. Ang pinakamabigat niyang kalaban ay ang sarili niyang puso. Sapagkat habang tumitindi ang kapangyarihang nasa kanyang kamay, ganoon din kalakas ang tukso kung paano niya ito gagamitin. Sa mga sumunod na araw, muling sumigla ang kanyang mga pananim. Ang mga bahaging nanilaw ay bumalik sa pagiging luntian, at ang himalang iyon ay lihim na nasaksihan ng ilan sa mga taga-baryo. Hindi man nila lubos maunawaan, nagsimula silang magtanong sa ibang paraan. Hindi na puro takot, kundi pag-asa. Paano kaya kung matulungan din tayo ni Arturo? Baka pwede niyang pagandahin ang bukid natin. Baka pwede tayong makahiram. Unti-unting dumami ang lumalapit kay Mang Arturo, mga magsasakang baon sa utang, mga pamilyang kapos sa pagkain, mga biyudang halos mawalan na ng lupang sinasaka.
At dito nagsimula ang masalimuot na pagsubok. Araw-araw, may kumakatok sa kanilang pinto. "Arturo, tulungan mo naman ako." Kahit kaunting binhi lang, kahit payo, pahiram naman ng gamit. Sa una, buong puso siyang tumulong. Ngunit habang dumarami ang pangangailangan, unti-unti ring nauubos ang kanyang oras, lakas at ani. Napansin ito ni Ben. "Tay," sabi nito minsan habang nagbubuhat sila ng sako, "parang tayo naman ang mauubos." "Hindi naman," sagot ni Mang Arturo. "Pero paano kung maubos nga? Paano naman tayo?" Tahimik si Mang Arturo. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil tama rin kanyang anak. Sa kabutihang nais niyang gawin, may hangganan din ang kanyang kakayahan bilang tao. Nang gabing iyon, habang tahimik siyang nakaupo sa tabi ng gintong araro, bumigat ang kanyang dibdib. Paano ko matutulungan ang lahat nang hindi ko napapabayaan ang sarili kong pamilya? At muli, tila sumagot ang mahiwagang tinig. Ang tunay na biyaya ay hindi inuubos sa pagbibigay, ito'y pinararami sa pagtuturo. Napaisip si Mang Arturo. Paulit-ulit niyang binalikan ang mga salitang iyon. At kinaumagahan, gumawa siya ng panibagong hakbang. Sa halip na basta mamigay lamang ng ani o tulong, inimbitahan niya ang mga kapwa magsasaka sa kanyang bukid. Doon, itinuro niya ang mga natutunan niya sa lupa. Tamang pagpili ng binhi, pag-ikot ng tanim, pag-aalaga sa patubig, at paggalang sa tiyempo ng kalikasan. Hindi niya ipinahiram ang gintong araro. Hindi pa. Ngunit ibinahagi niya ang karunungan. Sa simula, may ilan na nagduda. Payo lang ba? Ngunit may mga sumubok. At sa paglipas ng mga linggo, ang ilang bukid na dati matumal ay nagsimulang gumanda. Hindi man kasimbilis ng himala sa lupa ni Mang Arturo, sapat iyon upang mapatunayan na ang kanyang layunin ay hindi lamang yumaman, kundi iangat ang iba. Unti-unting nabuo ang samahan ng mga magsasaka sa baryo. Nagsimula silang magtulungan sa irigasyon, pagbili ng binhi at pagbabahagi ng ani sa mga higit na nangangailangan. Sa unang pagkakataon, may nabubuong lakas na hindi kontrolado ni Don Emilio. At iyon ang lalong nagpasiklab sa galit nito. Hindi sapat na siraan siya, mariing sabi ni Don Emilio kay Ka Fidel. Habang humahanga ang tao sa kanya, lalo akong nawawalan. Ano po ang nais ninyo? Tahimik siyang tumingin sa malawak na lupain sa bintana. Sirain mo ang tiwala. Hindi ani, hindi lupa, kundi tiwala. Sapagkat alam niyang kapag bumagsak ang pangalan ni Mang Arturo, kusa ring manghihina ang kanyang impluensya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pagkakataon. Nawalan ng malaking bahagi ng binhing itinanim si Mang Cardo matapos salantain ng peste ang kanyang bukid. Dahil isa siya sa unang naturuan ni Mang Arturo, mabilis kumalat ang usap-usapang, bakit hindi umubra ang payo niya? Baka hindi pala totoo. Baka pinili lang niya kung sino ang tutulungan. Pinalala pa ito ni Don Emilio sa pamamagitan ng lihim na pagbayad sa ilan upang magpakalat ng duda. Kapag siya lang ang umasenso, hindi ba't kahina-hinala? Hindi nagtagal, may ilan muling tumalikod. May mga nagsimulang magsabi na
Baka may itinatago nga siyang tunay na sikreto. At ang mas masakit, may ilang natulungan niya ang unang nagtanong. Nasaktan si Mang Arturo. Hindi dahil kinwestiyon siya, kundi dahil naranasan niyang kahit kabutihan ay maaaring pagdudahan. Umuwi siyang tahimik ng araw na iyon. Napansin ni Rosa ang bigat ng kanyang mukha. Napapagod ka na. Hindi sa trabaho, sagot niya. Sa tao? Hindi agad siya sumagot. Mas madaling araruhin ang matigas na lupa, bulong niya, kaysa baguhin ang pusong puno ng pagdududa. Lumapit si Rosa at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo tungkuling kumbinsihin ang lahat. Ang tungkulin mo, manatiling totoo. Tumimo iyon sa kanya. Ngunit ang pinakamabigat na pagsubok ay dumating mula sa sarili niyang tahanan. Isang gabi, nadatnan niyang hawak ni Ben ang gintong araro. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ben! Nagulat ang binata. Tataya, gusto ko lang subukan. Hindi. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Mang Arturo. Nabigla ang buong pamilya. Hindi ito laruan. Gusto ko lang naman tayong mas yumaman, balik sigaw ni Ben. Bakit ayaw mong gamitin ng lubos? Hawak na natin ang kapangyarihan. Tumahimik ang paligid. Parang biglang bumigat ang hangin. At sa pagkagulat nilang lahat, nawala ang ningning ng gintong araro. Unti-unti itong kumupas. Hindi, bulong ni Mang Arturo. Biglang bumagsak si Ben sa lupa, tila nanghina. Ben! Niyakap siya ni Rosa. Anak! Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay rin ang binata, ngunit nanginginig. At sa unang pagkakataon, nakita niya mismo ang bigat ng kapangyarihang nais sana niyang angkinin. Muling narinig ni Mang Arturo ang tinig. Ang biyayang ito ay hindi para sa pagnanasa, kundi sa pag-aaruga. Napaluha si Ben. Patawad po, Tay. Hindi galit ang naramdaman ni Mang Arturo, kundi mas malalim na pangunawa na kahit ang sarili niyang anak ay maaaring matukso. At kung ganoon, mas lalo niyang kailangang protektahan hindi lamang ang araro, kundi ang mga pusong malapit sa kanya. Mula noon, mas naging malinaw sa buong pamilya ang kanilang tungkulin. Hindi sila simpleng pinagpala. Sila ay sinusubok. Samantala, sa baryo, patuloy ang paglalaban ng paniniwala. Ang ilan ay humahanga, ang ilan ay nagdududa, at ang ilan ay lihim na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, nagsisimula ng maunawaan ni Mang Arturo ang pinakamahalagang lihim ng gintong araro. Na ang tunay na himala ay hindi lamang nasa kakayahang payabungin ang lupa, kundi nasa kakayahang panatilihing malinis ang puso sa gitna ng kapangyarihan. Dumating ang panahon ng tagulan sa Baryo Narceso na may kasamang kakaibang pangamba. Karaniwan na sa mga magsasaka ang malalakas na ulan, hanging habagat, at panahong kailangang doblehin ang pag-iingat sa ani. Ngunit sa taong iyon, tila may mas mabigat na dalang babala ang kalangitan. Maging ang matatanda sa baryo ay nagsimulang mabalisa. Masakit ang tuhod ko, sabi ni Aling Sela isang umaga. Ibig sabihin, malakas ang paparating. Si Lola Sebia na may ilang gabing hindi mapakali. Madalas itong nakatanaw sa madilim na ulap sa kabundukan,
tila may binabasang lihim sa kilos ng kalikasan. At si Mang Arturo, sa bawat hawak niya sa gintong araro, dama niyang tila may masiglang init noon dati, ngunit ngayoy may halong kabigatan. Parang may paparating na pagsubok na hindi kayang sagutin ng simpleng sipag lamang. Isang madaling araw, habang nag-aararo siya, biglang humangin ng malakas kahit maliwanag pa ang langit. Napahinto siya. Muling uminit ang hawakan ng gintong araro at narinig niya ang mahiwagang tinig. Kapag ang biyaya ay para sa marami, ang pagsubok ay para sa lahat. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi na iyon simpleng babala. Isa iyong paghahanda. Kinagabihan, nagtipon ang mga taga-baryo sa plaza matapos ipatawag ng kapitan. May balita mula sa bayan. Anunsyo nito. May paparating na malakas na bagyo. Nagkagulo ang mga tao. Gaano kalakas? Kailan? Aabot ba rito? Ngunit ang sumunod na balita ang mas nagpabigat sa lahat. Hindi lamang ito ordinaryong bagyo. Ayon sa mga karatig baryo, ang unos ay may kasamang malalakas na pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa mayayaman, maaaring abala lamang ito. Ngunit para sa mga magsasaka ng baryo Narceso, maaaring ito ang sumira sa isang buong taong pag-asa. Nang gabing iyon, maraming pamilya ang hindi nakatulog. Ngunit si Mang Arturo ay hindi lamang nag-alala para sa sariling ani. Iniisip niya ang buong baryo, ang mga byuda, ang mga batang maaaring magutom, ang mga magsasakang baon pa rin sa utang. At sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niyang gamitin ng lubos ang kapangyarihan ng gintong araro. Kung kaya nitong pagyamanin ang lupa, bulong niya, maaari kaya nitong iligtas ang buong baryo. Ngunit kasabay ng tanong ay ang takot. Hanggang saan ang kapalit? Muling nagpakita si Lola Sebia. May iniisip kang mapanganib. Paano ninyo nalaman? Dahil ang taong may mabuting puso, sabi ng matanda, madalas handang isakripisyo ang sarili. Tama po ba kung gamitin ko ang araro para sa lahat? Hindi agad sumagot si Lola Sebia. Sa halip, tumingin ito sa bukirin. Ang kapangyarihan ay parang ulan. Kapag tama ang gamit, buhay ang dala. Kapag labis, maaari ring manira. Kung wala akong gawin, baka mapahamak sila. Kung mali ang gawin mo, baka mas malaki ang kapahamakan. Nabigat ang dibdib ni Mang Arturo. Ngunit sa huli, pinili niyang kumilos. Kinabukasan, nilibot niya ang buong baryo kasama sina Ben at ilan pang magsasaka. Hindi siya nangako ng himala. Sa halip, pinangunahan niya ang paghahanda. Nagpatibay sila ng pilapil. Nag-ipon ng pagkain. Nag-ayos ng mga bubong. Inilipat ang mga hayop sa mataas na lugar. Tinulungan ang matatanda at biyuda. At higit sa lahat, ibinahagi niya ang malaking bahagi ng kanyang ani bilang reserba ng baryo. Marami ang namangha. Bakit mo ibinibigay yan? Tanong ng ilan. Dahil walang saysay ang masaganang kamalig kung ang kapitbahay mo'y nagugutom, sagot niya. Unti-unting nagkaisa ang baryo. Maging ang ilan sa dati nagdududa ay napilitang kilalanin ang kanyang kabutihan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Don Emilio, sa halip na tumulong ng walang kapalit,
ay nag-alok ng pautang sa mga desperado na may mataas na interes. Pagkatapos ng bagyo, saka tayo magkwentahan, malamig niyang sabi. Marami ang walang choice at iyon ang gusto niya. Sa gitna ng kaguluhan, negosyo pa rin ang una niyang iniisip. Samantala, si Ka Fidel ay may mas madilim na plano. Sa gitna ng paparating na unos, nakita niyang pagkakataon ito upang tuluyang masira si Mang Arturo. Kapag nabigo siyang iligtas ang baryo, bulong niya kay Don Emilio, mawawala ang paniniwala sa kanya. At sa gabi bago dumating ang bagyo, muling nagsagawa si Ka Fidel ng ritual sa gubat. Hindi para pigilan ang unos, kundi upang itulak ang pinsala patungo sa lupain ni Mang Arturo. Dumating ang bagyo ng mas mabagsik kaysa inaasahan. Humagupit ang hangin na tila gustong tangayin ang buong baryo. Bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Nagbagsakan ang mga puno. Umagos ang ilog. Nagtilian ang mga bata. Nanalangin ang matatanda. At sa gitna ng nagngangalit na gabi, habang ang lahat ay nagsisiksikan sa mas matibay na mga bahay, si Mang Arturo ay lumabas. Bitbit ang gintong araro. Arturo, sigaw ni Rosa, huwag. Kung hindi ko susubukan, sagot niya, baka wala nang bukas para sa baryo. Sa gitna ng rumaragasang ulan, nagtungo siya sa pangunahing pilapil na malapit ng bumigay. Kapag nasira iyon, lulubog ang kalahati ng baryo Narceso. Sa bawat hakbang niya sa putik, tila sinusubok siya ng hangin. Ngunit nang ibaon niya ang gintong araro sa lupa, biglang nagliwanag ang paligid. Hindi kasing ningning ng araw, kundi gintong liwanag na tila humahawi sa dilim. Sa bawat guhit niya sa lupa, tumitibay ang pilapil. Sa bawat araro, tila humuhupa ang rumaragasang agos. Ngunit kasabay nito, unti-unting nanghihina si Mang Arturo. Parang may hinihigop ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Arturo! Iyak ni Rosa mula sa malayo. Tataya! Ngunit hindi siya tumigil. Dahil sa likod niya, isang baryo ang nakataya. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Ang tunay na tagapagbantay ay handang maglingkod kahit kapalit ang sarili. Sa huling lakas niya, ibinaon niya ang araro ng malalim. At sa isang iglap, isang malaking bahagi ng lupa ang tila umangat, pinatibay ang pilapil, at inilihis ang rumaragasang baha palayo sa baryo. Kasabay noon, isang malakas na kidlat ang tumama sa lumang balete, kung saan nagsasagawa ng ritual si Ka Fidel. Napahiyaw ito. Naputol ang kanyang ginagawa. At ang dilim na nais niyang ipadala ay tila bumalik sa kanya. Pagsikat ng umaga, wasak ang ilang bahagi ng paligid. Maraming pananim ang nasira. May mga bubong na natangay. Ngunit buhay ang baryo. Hindi ito nalunod. Hindi ito naglaho. At ang pinakamahalaga, mas kaunti ang pinsala kaysa sa inaasahan ng lahat. Ngunit sa gitna ng tagumpay, natagpuan si Mang Arturo sa putikan. Walang malay. Mahigpit pa rin ang hawak sa gintong araro. At sa unang pagkakataon, ang mahiwagang kagamitan ay hindi kumikislap. Tahimik ito.
parang naupos. Habang umiiyak ang kanyang pamilya sa kanyang tabi, unti-unting lumuhod ang mga taga-baryo. Ngayon nila tunay na nakita na ang himala ni Mang Arturo ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pusong handang isugal ang lahat para sa iba. Ngunit habang nailigtas niya ang baryo, may mas mabigat ngayong tanong na bumabalot sa lahat. Ano ang naging kapalit ng gabing iyon sa mismong tagapagbantay ng Gintong Araro? Matapos ang nagngangalit na bagyong muntik ng lumamon sa Baryo Narceso, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong pamayanan. Wala na ang alulong ng hangin. Wala na ang walang tigil na bagsak ng ulan. Ngunit kapalit nito ay isang mas mabigat na tunog. Ang pangambang bumalot sa bawat puso habang nakatingin sila kay Mang Arturo. Nakahandusay siya sa putik, maputla, malamig, at walang malay. Ang Gintong Araro ay nasa kanyang tabi, ngunit ang dati nitong nakakasilaw na liwanag ay tila naglaho. Para na lamang itong ordinaryong kasangkapan, mabigat, tahimik, at tila pagod din sa kung anong nangyari. Arturo, halos mawalan ng boses si Aling Rosa sa kakaiyak habang niyayakap ang asawa. "Tataya, gumising po kayo," sigaw ni Isko, nanginginig ang maliit nitong katawan. Maging si Ben, na matagal nang pilit nagpapakatatag, ay napaluhod sa tabi ng ama. "Kasalanan ko," bulong niya. "Hindi ko agad naunawaan." Tinulungan ng mga taga-baryo ang pamilya. Ang mismong mga taong minsang nagduda, natakot, o naniwala sa paninira ay ngayoy nagkakaisang buhatin si Mang Arturo pauwi. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan bilang kakaiba, kundi bilang haligi ng baryo. Sa loob ng kanilang tahanan, ilang araw na hindi nagkamalay si Mang Arturo. Pinainom siya ng mga halamang gamot. Binantayan gabi't araw. Nagdasal ang pamilya. Maging ang ilang kapitbahay ay nagdala ng pagkain, kahoy, at tulong. Si Aling Sela, na minsang nag-alinlangan, ay araw-araw nagluluto ng lugaw. Si Mang Cardo na may tumulong sa pagsasaayos ng nasirang bahagi ng kanilang bahay. At si Lola Sebia, tahimik lamang na nakaupo sa paanan ni Mang Arturo tuwing gabi, wari may hinihintay. Sa ikatlong gabi, habang payapa ang paligid, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob mismo ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Bahagyang kumislap ang Gintong Araro at dahan-dahang nagmulat ng mata si Mang Arturo. "Arturo!" Napayakap si Rosa. Ngunit may kakaiba. Mahina siya. Sobrang hina. Parang may malaking bahagi ng kanyang lakas ang naiwan sa gabing iyon. "Buhay pa po kayo." Umiiyak na sabi ni Clara. Ngumiti siya ng bahagya. "Ang baryo, ligtas ba?" Napahagulgol si Rosa. "Buhay ang baryo dahil sa'yo." Ngunit kahit nagising siya, hindi na maikakaila. May kapalit ang himalang ginawa niya. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang hindi na tulad ng dati ang kanyang katawan. Ang dating lakas ng kanyang bisig ay nabawasan. Madali siyang mapagod. Minsan ay tila nanlalabo ang kanyang paningin kapag matagal siyang nakatayo sa bukid. At higit sa lahat, ang Gintong Araro ay tila humina rin. Bagaman may kapangyarihan pa, hindi na ito agad sumisiklab sa bawat hawak niya.
nabahala si Mang Arturo. Nang muling bumisita si Lola Sebia, sinabi nito ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. Ang gintong araro ay hindi simpleng nagbibigay, sabi ng matanda. Kapag ginamit para sa dakilang layunin, humihingi rin ito ng lakas mula sa tagapagbantay. Ibig sabihin, mahinang tanong ni Rosa. Bahagi ng sigla niya ang naging kapalit upang mailigtas ang marami. Tahimik ang buong pamilya. Maibabalik pa po ba? Tanong ni Ben. Tumingin si Lola Sebia sa araro. Ang kapangyarihan ng biyaya ay maaaring manumbalik, ngunit hindi sa pamamagitan ng pag-angkin. Kundi paano? Sa pagkakaisa. Hindi agad nila naunawaan. Ngunit sa mga sumunod na araw, kusang nagsimulang magbago ang baryo. Dahil sa nasaksihan nilang sakripisyo ni Mang Arturo, maraming taga-baryo ang nagising. Ang mga dating naiinggit ay nahiya. Ang mga natakot ay natauhan. Ang mga nagduda ay nagsimulang maniwala. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang si Mang Arturo ang kumikilos para sa baryo. Ang baryo mismo ang kumikilos para sa isa't isa. Nagtulungan silang ayusin ang mga nasirang bahay. Pinagsama-sama ang natitirang binhi. Nagbahaginan ng pagkain. Maging ang mga may kaunting ipon ay nag-abot para sa higit na nangangailangan. At sa bawat kabutihang ginagawa ng baryo, unti-unting umiinit muli ang gintong araro. Napansin iyon ni Mang Arturo. Isang umaga, habang tinutulungan ng mga kapitbahay ang isang byuda na muling maayos ang kanyang taniman, bahagyang kumislap ang araro kahit hindi niya hawak. Doon niya naunawaan. Hindi lamang pala sa kanya nakatali ang biyaya. Ang tunay na kapangyarihan nito ay lumalakas kapag ang kabutihan ay sama-samang isinasabuhay. Ngunit habang unti-unting bumabangon ang baryo, sa kabilang panig, si Don Emilio ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Marami sa kanyang mga umutang ang hindi na natatakot tulad ng dati. Hindi dahil may pera sila, kundi dahil may komunidad na handang tumulong. At para sa isang taong namumuhay sa kapangyarihan ng pangangailangan, iyon ang pinakamalaking banta. Hindi maaari. Galit niyang sigaw habang ibinabagsak ang kanyang baso. Maging si Ka Fidel ay nagbago. Mula nang tamaan ng kidlat sa gabi ng bagyo, tila nang hina ito. Madalas balisa. Minsan ay tila may kinakausap na wala naman. May mali. Bulong nito minsan. Hindi dapat nilalabanan ang biyayang iyon. Ngunit hindi na umatras si Don Emilio. Sa halip, lalo siyang naging desperado. Kung hindi ko makuha ang araro, mariin niyang sabi, sisiguraduhin kong mawawala ito sa kanya. Kaya't inihanda niya ang pinakamapanganib niyang plano. Hindi sa pamamagitan ng paninira. Hindi sa pamamagitan ng takot. Kundi sa batas ng tao. Ginamit niya ang kanyang impluensya sa bayan upang questionin ang pagmamay-ari ni Mang Arturo sa lupaing kanyang sinasaka. Naglabas siya ng lumang dokumentong nagsasabing may bahagi raw ng lupain ang hindi paganap na bayad. Kapag napatunayang totoo, maaaring maagaw ang lupa. At kasama noon, ang lihim ng gintong araro. Dumating ang balita sa pamilya na parang panibagong bagyo. Paano yan? Natatarantang tanong ni Rosa. Kapag nawala ang lupa,
bulong ni Clara. Tahimik si Mang Arturo. Pagod ang katawan niya, ngunit ang puso niya mas tumitibay. Sa gabing iyon, muli niyang hinawakan ang gintong araro. Hindi ito kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang marinig niya ang pamilyar na tinig. Ang pinakamahalagang ani ay hindi lupa, kundi dangal. Napapikit siya, at sa unang pagkakataon, matapos ang malaking sakripisyo, tunay niyang naunawaan. Maaaring maagaw ang lupa, maaaring humina ang katawan, maaaring mawala ang yaman. Ngunit hanggat hindi nawawala ang dangal, kabutihan at tiwala ng bayan, hindi kailanman tunay na matatalo ang isang taong pinili ng biyaya. Kaya kinaumagahan, sa kabila ng kanyang kahinaan, tumayo si Mang Arturo. Hindi bilang isang mahiwagang magsasaka, kundi bilang isang taong handang ipaglaban ang tama. Hindi lamang para sa gintong araro, kundi para sa kinabukasan ng buong Baryo Narceso. Ang balitang maaaring maagaw kay Mang Arturo, ang kanyang lupain, ay kumalat sa buong Baryo Narceso na tila apoy sa tuyong damo. Muling nabalot ng takot ang mga tao. Ngunit hindi na ito tulad ng dating takot na puno ng bulong-bulungan, pagdududa o pamahiin. Ngayon, ang takot nila ay para sa isang lalaking minsang inusig ng hinala, ngunit napatunayang handang ialay ang sarili para sa kapakanan ng lahat. Si Mang Arturo ay hindi na lamang simpleng magsasaka sa kanilang paningin. Isa na siyang sagisag ng pag-asa. Kaya nang dumating ang mga tauhan mula sa bayan, dala ang mga lumang papeles at kautusang dapat suriin ang pagmamay-ari ng kanyang lupain. Hindi lamang pamilya ni Mang Arturo ang nabahala, kundi ang buong baryo. Sa harap ng kanilang kubo, binasa ng isang opisyal ang dokumento. Ayon sa nakatalang kasunduan, sabi nito, may natitirang malaking utang ang lupang ito mula pa sa nakaraang mga taon. Kung hindi mapapatunayang bayad o mapapawalang bisa ang dokumento, maaari itong mapasailalim sa pag-angkin ni Don Emilio. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rosa. Pero taon-taon kaming nagbabayad. May mga resibo po kami, sabi ni Ben. Ngunit tuso si Don Emilio. Marami sa mga tala ay kontrolado ng kanyang mga katiwala. May ilang papeles na nawala. May mga record na hindi malinaw. Isa iyong bitag na inihanda sa mahabang panahon. Lumapit si Don Emilio, bihis na bihis, at may ngiting puno ng pagkukunwari. Arturo, sabi niya sa harap ng lahat, ayokong mapunta sa masalimuot ito. Kung nais mo, maaari pa rin kitang tulungan. Alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Isuko ang laban. Isuko ang lupa, at malamang, isuko rin ang lihim. Tahimik si Mang Arturo. Marami ang naghintay kung siya ba'y yuyuko. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, tumingin siya ng diretso kay Don Emilio. Hindi ko ipagpapalit ang dangal para sa madaling daan. Nawala ang ngiti ng mayaman. Kung ganon, sa hukuman tayo magkita. Sa baryong bihirang makaranas ng ganitong usapin, tila napakalaki ng kalaban. Pera, impluwensya, kapangyarihan. Ano ang laban ng isang simpleng magsasaka? Ngunit dito lubos na nahayag ang pagbabagong naitanim ni Mang Arturo sa puso ng mga tao.
Isa-isang tumindig ang mga taga-baryo. Si Mang Cardo. Ako'y saksi kung paano siya nagbayad. Si Aling Sela. Nakita ko kung paanong halos wala silang makain para lang makapag-abot. Ang panday ng baryo. Inayos ko ang lumang kagamitan niya kapalit ng butil dahil inuuna niya ang bayad sa lupa. Maging ang ilang dating natulungan lamang ni Mang Arturo ay naglahad ng katotohanan. Unti-unting nabuo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ni Don Emilio. Ang sama-samang alaala ng katotohanan. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Sapagkat ang batas ng papel ay madalas mas pinapakinggan kaysa salita ng mahihirap. Habang papalapit ang araw ng pagdinig sa bayan, lalong tumitindi ang tensyon. Muling nilapitan ni Ka Fidel si Don Emilio. Ngunit iba na ang anyo nito ngayon. Payat. Balisa. Parang laging may kinatatakutan. Tama na, sabi nito minsan. Hindi na tama ito. Tuwag ka ba? Malamig na tanong ni Don Emilio. Hindi mo naiintindihan. May mga bagay na hindi dapat inaangkin. Ngunit nabingi na sa kasakiman si Don Emilio. Kapag nakuha ko ang lupa, akin ang lahat. Sa gabi bago ang pagdinig, hindi makatulog si Mang Arturo. Tahimik niyang inilabas ang gintong araro. Bagaman hindi pa rin lubos ang dating ningning nito, dama niya ang init. Pagod na ako, bulong niya, hindi sa laban, kundi sa bigat ng paulit-ulit na pagsubok. Paano kung matalo ako? At muli, sumagot ang mahiwagang tinig. Ang pagkatalo ay hindi nasusukat sa pagkawala ng pag-aari, kundi sa pagsuko ng katotohanan. Napayuko si Mang Arturo. Dahan-dahan niyang naunawaan. Hindi niya kontrolado ang magiging pasya ng tao. Ngunit kontrolado niya kung paano niya haharapin ito. Kinabukasan, nagtungo sila sa bayan. Kasama ang pamilya. Kasama ang ilang taga-baryong sumuporta. At sa unang pagkakataon, lumabas si Baryo Narceso hindi bilang watak-watak na pamayanan, kundi bilang nagkakaisang komunidad. Sa bulwagan, nagsimula ang pagdinig. Ipinakita ni Don Emilio ang kanyang mga dokumento. Formal, malinis tingnan, ngunit may malamig na bahid ng pandaraya. Isa-isang nagsalita ang mga saksi ni Mang Arturo. Totoo, taos puso, ngunit kapos sa papel. Lumipas ang mga oras. Tila unti-unting pumapabor ang timbangan kay Don Emilio. Hanggang sa may isang tinig na umalingaw-ngaw sa pintuan. May nakaligtaan kayong katotohanan. Lahat ay napalingon. Si Lola Sebia, bihirang umalis sa baryo. Ngunit naroon siya, tangan ang isang lumang kahon na binalot ng kupas na tela. Ito, sabi niya, ay iniwan ng ama ni Arturo sa aking pamilya bilang pag-iingat. Binuksan niya iyon. Sa loob ay mga lumang kasulatan, resibo, at orihinal na kasunduan ng lupa. Mas matanda kaysa sa record ni Don Emilio. At malinaw, ganap ng bayad ang lupa noon pang mga nakaraang taon. Nagkagulo ang bulwagan. Imposible, bulong ni Don Emilio. Ngunit mas lalong bumagsak ang kanyang mukha nang mapatunayang ang ilan sa kanyang papeles ay may binagong tala. Pamemeke.
panlilin lang. Sa unang pagkakataon, nayanig ang kapangyarihan niya. Ipinawalang bisa ang kanyang pag-angkin. Nanatili kay Mang Arturo ang lupa. Ngunit higit pa roon, nalantad sa publiko ang kanyang kasakiman. Paglabas ng bulwagan, hindi mapigilan ng mga taga-baryo ang kanilang tuwa. Panalo sila. Ngunit sa gitna ng sigawan at luha ng saya, tahimik si Mang Arturo dahil nauunawaan niyang hindi pa ito ang wakas, sapagkat ang pinakamapanganib na taong nawalan ng kapangyarihan ay yaong desperadong bawiin ito. At tama nga siya. Sa gabing iyon, habang nagdidilim ang kalangitan, nagkulong si Don Emilio sa kanyang mansyon. Wasak ang kanyang dangal, nayanig ang kanyang impluwensya, at sa sobrang galit, pinili niyang gawin ang pinakadelikadong hakbang. Kung hindi niya makukuha sa batas, kukunin niya sa dahas. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang lupa ang target niya, kundi si Mang Arturo mismo. At habang payapang nagdiriwang ang Baryo Narceso sa kanilang munting tagumpay, hindi nila alam na ang pinakamadilim na gabi ng kanilang kasaysayan ay paparating pa lamang. Sa gabing ipinagdiwang ng Baryo Narceso, ang tagumpay ni Mang Arturo laban sa mapanlinlang na pag-angkin ni Don Emilio, tila muling nabuhay ang pag-asa sa bawat tahanan. May nagsindi ng mga lampara. May mga batang tumawa ng malaya. May mga pamilyang sa unang pagkakataon ay nagsalo hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Sa gitna ng baryo, simpleng salo-salo ang inihanda ng mga tao. Kanin, gulay, kaunting isda, at mga pusong hitik sa pasasalamat. Hindi marangya, ngunit totoo. At sa gitna ng lahat, si Mang Arturo ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi lang ito panalo ko, sabi niya sa harap ng mga tao. Panalo ito ng katotohanan. Nagpalakpakan ang baryo. Ngunit habang ang karamihan ay abala sa kasiyahan, sa malayong bahagi ng madilim na mansyon, may pusong nilalamon ng galit. Si Don Emilio. Wasak ang kanyang dangal. Hindi lamang siya natalo sa lupa. Natalo siya sa harap ng mismong mga taong dati nanginginig sa kanyang pangalan. At para sa isang lalaking nabuhay sa kapangyarihan, iyon ang pinakamapait na sugat. Sa kanyang silid, winasak niya ang mga gamit sa sobrang puot. Hindi maaari, sigaw niya. Hindi ako matatalo ng isang hamak na magsasaka. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Simon, nanginginig. Don Emilio, tama na po siguro? Ngunit hindi na nakikinig ang kanyang amo. Ipinatawag niyang muli si Fidel. Ngunit nang dumating ang matandang albularyo, hindi na ito tulad ng dati. Lalong nangayayat, lalong maputla, at ang mga matay puno ng babala. Huling beses nakitang sasabihan, paos nitong sabi, "Huwag mo nang galawin ang biyayang hindi para sa iyo." "Takot ka lang," malamig na sagot ni Don Emilio. Hindi takot, babala. Ngunit nanaig ang sukdulang kasakiman. "Ako ang nagpayaman sa baryong ito," sigaw ni Don Emilio. "Kung hindi ko makuha ang araro, sisiguraduhin kong walang makikinabang dito." At doon niya ibinunyag ang kanyang huling plano. Sunugin ang bukid ni Mang Arturo. Hindi nakawin, hindi angkinin, kundi sirain.
Kapag abo ang lupa, mawawala ang ani, mawawala ang pag-asa. At baka sa kanyang isip, mawala rin ang kapangyarihan ng gintong araro. Sa kalaliman ng gabi, habang tulog ang baryo, palihim na nagtungo ang ilang bayarang tauhan ni Don Emilio sa bukirin, may dalang langis at sulo. Ngunit sa sandaling sindihan nila ang tuyong bahagi ng palayan, biglang umihip ang malakas na hangin. Hindi papunta sa bukid, kundi pabalik sa kanila. Nataranta ang mga tauhan. At sa gitna ng nagliliyab na sindi, may kakaibang gintong liwanag na sumiklab sa pinakasentro ng bukirin. Nagising si Mang Arturo, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa mainit na pintig ng gintong araro. Agad siyang bumangon. Paglabas niya, nakita niya ang tangkang panununog. "Hindi!" sigaw niya. Kasunod niya ang buong baryo nagising sa kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga tao upang sumagip. Ngunit habang papalapit si Mang Arturo sa apoy, naramdaman niyang kakaiba ito. Hindi ordinaryong apoy. May halong galit, kasakiman, paninira, at sa di kalayuan, nakita niya si Don Emilio mismo. Hindi na ito nagtatago. Ang mukha nito'y wasak sa puot. "Kung hindi akin," sigaw nito, "wala ring sayo." Sa unang pagkakataon, nagharap ang dalawang lalaki. Hindi lamang bilang magsasaka at mayaman, kundi bilang dalawang pusong pinili ang magkaibang landas. Isa para sa kabutihan, isa para sa kasakiman. "Hindi pa huli, Don Emilio," sigaw ni Mang Arturo. "Tumigil ka na." Ngunit natawa lamang ito. Huli na para sa kabaitan. At sinubukan nitong agawin mismo ang gintong araro. Ngunit sa sandaling nahawakan ng kanyang kamay ang hawakan, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa buong bukirin. Napaatras ang lahat. Parang mismong lupa ang umaling-awngaw. At narinig ng buong baryo ang tinig, hindi lamang sa hangin, kundi tila sa kanilang mga puso. Ang biyaya ng lupa ay hindi pag-aari, ito'y ipinagkakatiwala. Napahiyaw si Don Emilio. Ang gintong liwanag ay tila sumasalamin sa lahat ng kanyang kasinungalingan, pandaraya at kasakiman. Hindi siya sinunog, hindi siya sinaktan. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang lakas. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak, wasak, at tila biglang tumanda sa bigat ng sarili niyang kasalanan. Kasabay nito, ang apoy sa bukid ay tila kusang humupa. Ang hangin ay kumalma, at ang gintong araro, sa huling pagkakataon, nagliwanag ng mas matindi kaysa dati. Lahat ay napaluhod. Maging si Fidel na nasa malayo ay napaluha. Sapat na, bulong nito. Dahan-dahang lumapit si Mang Arturo, hindi sa galit, kundi sa awa. Tiningnan niya ang dating makapangyarihang lalaking ngayon ay wasak. Ang lupa, sabi niya, ay para sa nagtatanim, hindi sa umaangkin. Napaluha si Don Emilio. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay niyang nasilayan ang kababaan ng kanyang pagkatao. Hindi siya ikinulong, hindi siya ipinahiya pa. Sa halip, iniwan siya ng baryo sa sarili niyang konsensya. At iyon ang mas mabigat.
Pagsikat ng araw, isang himala ang nasilayan ng lahat. Ang bahaging muntik masunog ay hindi naging abo. Sa halip, mas naging luntian, mas matibay, mas masagana. Ngunit nang lapitan ni Mang Arturo ang gintong araro, napansin niyang unti-unti na itong nagbabago. Ang makinang nitong ginto ay dahan-dahang naging karaniwang bakal. Ang mga ukit ay kumupas. Ang init ay nawala. Hindi siya natakot. Ngumiti siya dahil naunawaan niya na. Lumapit si Lola Sebia, bakas ang payapang mukha. Nagampanan mo na. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang pinakamahalagang layunin ng araro ay hindi gawing mayaman ang iisa, kundi gisingin ang kabutihan ng marami. Tumingin si Mang Arturo sa baryo. Sa mga taong ngayon ay nagtutulungan. Sa mga pusong natutong tumayo hindi sa takot, kundi sa pagkakaisa. Sa mga pamilyang natutong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dangal, kabutihan, at pagtutulungan. At doon niya naunawaan, hindi na kailangan ng mahiwagang araro. Sapagkat ang tunay na himala ay naitanim na sa puso ng Baryo Narceso. Lumipas ang mga taon, si Mang Arturo ay hindi naging hari. Hindi naging pinakamayaman, ngunit siya'y naging alamat. Ang magsasakang nakapulot ng gintong araro, na hindi nagpasilaw sa yaman, na piniling gamitin ang biyaya para sa kapakanan ng nakararami, at nagpatunay na ang pinakamalaking pag-asenso ay hindi nasa bulsa, kundi nasa puso. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa malalawak na bukirin ng Baryo Narceso, nananatiling buhay ang kwentong iyon. Na kapag ang lupa ay inararo ng sipag, dinilig ng kabutihan, at iningatan ng dangal, ang ani ng tao ay hindi lamang kayamanan, kundi isang himalang kayang magpabago ng buong bayan. Wakas.